Season 86 of DLSU Men's Basketball was a champion's tale. Now, in Season 87, syempre, ang gusto nila back-to-back. Kaya pag-uusapan natin ngayon sa panibagong License to Shoot podcast, yung mga daan na kailangan tahakin ng DLSU into this off-season to achieve that back-to-back. And once again, I'm Miggy C alongside William Go and Aaron D. Mga kasama nyo sa ating podcast. So yun, mag-hi naman kayo dyan, mga sirs. What's up? Yun. Animo? What's up, everyone? Woo! So ngayon, by the way, medyo matagal ata kami na nakapagbalik ng panibagong episode. So, tawag doon ngayon, subukan ulit natin gumawa ng bagong episode and sana magtuloy-tuloy muli. And now, today's episode will be about the Archer's quest for a repeat. So, season 86 nga, meron na champion na kumanta na ng Lasallian hymn si William na napakatagal ng isang episode. Diba? Ngayon, with Aaron D, pag-usapan natin yung off-season nila. And masayang pag-usapan yung off-season ng DLSU kasi it's interesting. Diba? So, pero pag-usapan muna natin yung season 88 recruits, yung pinakamalaking mga nahuling isda ng DLSU. And we're talking about Kian Baclaan and Jacob Cortez for the Green Archers. Ikaw, Aaron, what's your take about we had our own two... takes na rin kasi on the separate episode eh. Tama. Diba? Si Aaron na lang pala tatanungin natin about this one. Kasi si William ata nasabi niya na nga from a previous ikaw episode. Din, nagsabi ka na rin. Tama. So ikaw, Aaron, getting these two guards, ano tingin mo yung ano yung reaction mo dito? Well, for me, obviously, maganda talaga to para sa DLSU. Diba? Talagang 2 star point guards, one from the NCAA, one from the UAP, lumipat ng Lasal, diba? And they went there. Pero for me kasi, as a Lasallian, gusto ko kasi mananalo tayo, of course. And a fun fact lang pala, nakalaro ko na tong dalawa. Si Kian Baclaan, nakalaro ko sa San Sebastian when I was grade 8. Ito namang si Cortez, nakalaro ko naman nung grade 6 ako, nasa CSA Makati ba siya? Yeah. Yun. Pero going back to the topic, yun na nga, as a Lasallian, it's nice to know na itong dalawang star point guards pupunta sa atin, di ba? Of course, mananalo tayo. Woo, let's go! Pero on the other hand naman, parang, in a way, parang yung balance ng league, like, Lasal na nga yung kaka-champion lang, di ba? Tapos makukuha pa natin sila. The rich get richer. Yeah, di ba? And in a way, parang, we want to see our team win, pero not naman na all the free agents are going to us, di ba? Parang kung nga rin, nakaka-champion lang ng Nuggets last year, tapos pumunta pa dun si LeBron, pumunta dun si KD. Parang, not naman that I'm saying they're LeBron and KD, pero you guys get the point, diba? Yung so, mga high level na ano. At saka parang di ba, parang si Kian and si Jacob, sila yung cornerstone sa good progress na binibuild ng respective teams sila. Lalo na si Jacob, nakaka-champion lang. Pero syempre si Jacob Cortez naman yun nga. Sabi nga natin, yung legacy niya yun, di ba? And yun yung parang ayun yung at the same time, hindi natin siya masisisi na punta siya sa Champions team, di ba? Kasi ngayon yung legacy na subukan niya din gawan yung pangalan niya. And that's really nice to see. Pero what's yung isa pang bagay na nice is yung sinabi ni Aaron na parang naaangasan siya na meron tayong 2 superstars na dadating for season 88. Pero at the same time, gusto niya din na yung mga star players is mapunta sa ibang teams para mas malupit na competition in the UAAP. Pero I do believe naman, Aaron, na come season 88, kasi 1 year from now pa naman sila makakalaro. So, feeling ko papantay yung competition in season 88 kasi daming recruits, daming players na pwedeng makuha ng mga other schools in the UAAP. 'Di ba? Kasi alam naman natin sobrang daming talent sa Pilipinas. Pero now, meron pa isa na bagong recruit din for DLSU in season 88, by the way. And that's Luis Pablo from UP going to Lasal. KD. Anong KD? Di ba si KD tinalo ng Golden State? Lumipat Golden State. Okay. Hindi ko na-get, sorry. Pero yun, alam ba, kinuha siya and now he's gonna
have a residency for 1 year alongside Kian and Jacob. So, thoughts natin about Luis Pablo naman. Sige, ako na muna kasi si Aaron kanina. For me, 'di ba, yung big three ng LSGH nun, alam naman natin na mataas yung chance na at least isa sa kanila aalis, 'di ba? Kasi ayun, alam naman natin yung talent level ng UP ngayon, sobrang lalim. Kaya meron at merong kumbaga would try to seek for better opportunities elsewhere. Pero ang for me, medyo shocking siya kasi yung wala pang kapatid sa Lasal lang lumipat eh. Baka kasi 'di ba Seven Gagate kapatid ni Thea, tapos si Joshua kapatid ni Julia. So parang I mean obviously Lasal Green Hills sila pero at least sa when it comes to Taft, si Luis yung may least na influence. Okay, gets. Siguro bago ko nga din iba to sa'yo, medyo nagulat lang din ako dito kay Luis Pablo kasi from the 3 big recruits coming from LSGH na napunta sa UP last year, si Luis Pablo yung may pinaka nabigyan ng time kasi nga si Coronel was injured ata. Wala siya so, sa lineup. wala sa Recovering lineup. ACL. Si Gagate naman, limited minutes. So si Luis Pablo yung may mas maraming exposure last year. So nagulat ako na siya yung unang umalis. Pero at the same time, syempre, panalo yun for the LSU. Kasi nga this is a former NCAA Juniors MVP. And at the same time, in season 88, pwedeng may malaking magbago sa front court ng DLSU. So it's wala nice na ba si Mike nun? Parang 5th year ata, if I'm not mistaken. 5th or nandun pa ata, nandun pa. Okay. So, yun. Malaki pa rin naman yun kasi, syempre, si KQ, hindi natin alam kung ano mangyayari kay KQ for next year, di ba? So, eto si Luis Pablo, may potential to eh, di ba? So, ako, excited ako for Luis Pablo and at the same time, matibay itong batang to eh. Yung Game 1 finals, inaasar niya si Mike Phillips talaga. Kahit na limited minutes siya, pinapakita niya lang tapang niya. Now he's gonna play with that. I don't know. He's gonna play with Mike Phillips and the LSU. So, tingnan natin kung paano mag-work yun. Pero ikaw naman, Aaron, nakalaro mo ba si Luis Pablo or do you have any idea kung paano siya naglalaro reactions? Alam mo, it would have been nice to see itong si Pablo go to a team or a college team na yung siya talaga yung main big doon. Kumbaga like siya yung starting big, alam na bibigay sa kanya yung keys to the front court, 'di ba? Kasi dito sa DLSU may ano ka pa, 'di ba? May Phillips ka pa. And we're not sure sino pa ba mga big man ng DLSU right now. FSA. Oh, yun, tama si Henry. Yes. So, sino Henry? Si Policarpio. If for may pa rin Poli siya. ka pa, 'di ba? Raven Cortez. Raven din, nandun pa si Raven, 'di ba? So, as much as Pablo is an MVP nung high school na 6'8 siya, 6'7, he's still not gonna be the main guy there sa DLSU. So, it would have been nice to see him go to a different school sana, yung talagang siya yung go-to guy, siya yung main guy, siya yung main big man nila. Pero yun na nga, he's going to our school. Like what school? Hindi na ako magsasabi ng ibang school, pero alam mo na yun. Actually, gets ko rin yung gets ko rin yung point ni Aaron kasi kumbaga, since ang dami ring big sa Lasal, tapos sila pa yung mas familiar sa system ni Coach Topex kasi 'di ba naka-experience na sila unlike si Luis Pablo sa season 88 pa siya maka-experience to play under Coach Topex eh. So yun, time out lang. Bigyan lang anuhin lang din natin yung side ni Aaron. Kaya niya lang din magusto kasi si Aaron, sa player's perspective yung atake niya. And he just wants na mapunta si Luis Pablo sa team na ma-reach yung full potential nitong former NCAA MVP. Pero on the other hand naman, I do believe naman sa DLSU, makukuha niya din yun. Mainly because in season 88 nga, di ba? Pwedeng siya yung pamalit ni KQ if ever kung ano mang decision ni KQ for next year. Kasi actually hanggang ngayon hindi nga din natin alam kung ano mangyayari. Pag-uusapan natin mamaya yan. Pero yun, di ba? So, for me, Luis Pablo, feeling ko mabibigyan siya ng time. And at the same time, si Coach Topex naman yung magiging head coach niya. So, hindi malabo na mabigyan talaga siya ng growth, di ba?
and panibagong redemption arc for this LSGH Greenie na naging Fighting Maroon na ngayon magiging Green Archer. So yun. Ngayon, and yun yung tatlo sa mga narinig na nating mga balita na pupunta sa DLSU for season 88. Now we go to season 87 naman, yung mga recruits natin. And yung una sa pinakamatunog na recruit na nakuha natin ng off-season was a mythical 5 member of the UAAP Juniors and former UST, di ko alam kung Baby Tiger, basta yung high school team ng UST. Tiger and Cub. that's si Dungo, Andre Dungo. So ikaw, Aaron, sabi mo kanina meron ka ng hindi, sorry. Sa ibang player pala yun. Actually, di ako masyadong familiar dito kay Dungo eh. Sorry. Yung ibang player pala yun na familiar ka. Kayo, may idea, ikaw, William, may idea ka ba kay Andre Dungo? And what do you think will be his impact for season 87? Well, honestly, hindi kasi talaga ako masyado nakakanood ng high school na sa UAAP or NCAA. Pero masasabi ko lang, nag-upgrade siya ng eskwela. Hindi, joke lang. Mahal ko kayo mga taga-UST friends ko. Naman yung hate mo naman sa UST. Hindi, walang hate yan. Ano lang yan, alam ng mga UST friends ko yan. Best friend ko taga-UST. Okay. So, yun nga. Si Andre Dungo. Pero 'di ba parang siya yung nagkaroon na parang sumama yung loob ng coach sa kanya. Dahil parang hindi nagpaalam na maglalasal na pala. Hindi ko alam eh. Alam ko ito expert yung mga chismis eh. Hindi, may spin talaga. Parang may spin article. Oo. Tapos yun nga. So, baka kumbaga, I mean, obviously, like I said, di ako nanonood. So, parang I saw it na baka priced recruit to kasi sumama loob ng UST na actually, definitely price recruit kasi Mythical 5 member yun Mythical talagang 5. Sa mga nasa listahan to ng lahat ng schools na gusto ng malakas na rookie for season 87. Pero syempre, I mean, alam naman natin yung moves na ginagawa ng Lasal ngayon, especially na yung championship season nila. Dito sila nagpipick up eh. Ikaw, Aaron, anything you want to add about Andre Dungo or his impact joining the DLSU for season 87? Well, for me naman, di talaga ako familiar dito kay Andre Dungo. I haven't watched him. I just saw the news sa Facebook na lilipat siyang Lasal. Pero for me naman, from the fans' perspective naman, sana sa ibang school na lang siya pumunta. Kasi si Lasal talaga has everyone na at this point, even for me being a Lasalian, parang mas gusto ko makita na sa iba na sila pumunta para, alam mo yun, kasi may mga players ang Lasal na nasa Team B, na makikita mo, and I see them in person, I see them training, I even play with them sometimes, dun sa 7th floor ng Razon. Like, makikita mo na Team B lang sila. And parang pero naisip Team A mo na, caliber. Team A caliber, di ba? Pero Team B lang sila as of now kasi ang dami talaga overload ng talent yung Lasal. So, yung mga players like Andre Dungo naman, yung mga Pablo, ganun, yung pwedeng lumipat sa ibang school na pumunta pa rin ng Lasal. Like, that's my only thought about that. Parang, sana naman sa iba na lang sila, 'di ba? Kumbaga parang ito kasi yan din yung emotion, yung feelings ko towards that is yung two sides of me, the basketball fan and the Lasallian, na parang kahit masaya tayo. I mean, obviously pagdating ng season naka-green pa rin tayo. Pero at the same time you would feel for the players na parang matunog na pangalan to nung high school pero 'di ba, bangko na lang sa college. Pero hindi naman natin masisisi kasi overload yung talent eh. Ayun yun, so mga makakarinig dun sa sinabi ni Aaron simula kanina pa nung episode na yun about his thoughts about these stars going to Lasal. Actually, ganito din ako ganito din ako naman last mga season 82, season 81, sila Jordan Bartlett, Tyro Seal, di ba? Parang ako gusto ko din sana sa iba sila sumali nun. Kasi nga sobrang stock ng DLSU. Pero siguro to assure na lang din, feeling ko naman with Coach Topex, mabibigyan talaga sila ng time. Itong mga price recruits. Siguro may mga price recruits na to, like Pablo or even si Dungo coming to season 87.
feeling ko malalagyan siya, may spot siya sa roster for DLSU. At saka may mabibigyan ng opportunity na puputok the same way kay Francis Escandor, 'di ba? Nung parang nag-breakout game siya, game 2 pa. So tapos ngayon 'di ba parang naging mas matunog yung pangalan niya heading to the pro. Kaya ngayon he's playing sa MPBL na. He's gonna play sa MPBL na. So yun, actually, medyo konti lang yung ambag natin kay Dungo. Sensya na. Pero alam ko si Dungo, hindi na ako, hindi ko sugarcoat, wala pa napapanood din na laro ni Dungo, pero diba? matunog to kasi yung sundang, kahit pa paano, tinitignan ko naman yung, tinitignan ko yung updates about UST high school basketball. Si Dungo was a former San Beda. Played for last 2022 dun sa NCAA. Nagkasabay ba sila ni Caballero? Hindi, di ko sure. Pero ayun nga, last year nag-UST siya, tapos yun nga, ganda nung pinakita niya, Mythical 5 member. So ngayon pupunta sa Lasal. For me, excited lang din. Feeling ko meron siyang kahit pa paano yung wingman siya. So feeling ko ma-i-insert siya ni Coach Topex. Doon, scoring wing siya. So feeling ko with 3-and-D yung madami sa atin eh. So meron siyang niche na pwedeng gamitin ni Coach Topex in games na tingin ko yun yung reason ba't siya magkakaroon ng minutes to play in season 87. Now we go to the other recruit, and ito medyo bago pa, James Nakwa, former Batang Gilas player. Australia. Yun. Phil Australian. So yun, may ito yung may alam kay Aaron. So ako wala rin. We need to expect about James Nakwa. And sino ba tong player na to? Itong si James Nakwa, I don't know how you pronounce, sorry, James. Pero yung playstyle na he's a knockdown shooter. So he's about 6'3", 6'4". Napanood ko to dun sa Batang Gilas, yung teammate niya sila Bahay. Sila Pablo din, teammate niya dun, I think so. Sino ba? Sila Abadam, yun. Sila Abadam, teammate niya. Amos, yun. So knockdown shooter to, 6'3", 6'4". Yung sa body frame niya, actually he's more on the parang he's not bulky parang payat siya. Kumbaga parang KD body type siya, yung parang di siya makapal yung niya, pero niya? Anong position niya? Guard? he's a shooting guard. Wing. Yun, shooting guard to. Wing actually, wing basically. So, knockdown shooter talaga to, 3-point shooter. Yung mostly sa points na dun sa Batang Gilas were 3-pointers, pull-up jumpers, mga floaters, ganun. So, more of a finesse player tong si James Nakua. Okay, so with that being said, ikaw, what are your thoughts with James Nakua, William? Well, syempre 'di ba kahit papaano nakaka-receive ng hype kasi yun yung unang-unang Batang Gilas, tapos syempre nag-Australia siya, which produced a lot of eventual NBA players din sa Australia. So pero ang sa akin lang is parang let's wait and see kung how fast siya makaka-adapt sa laruan dito sa Philippines. Okay, so yan, James Nakua. By the way, ito yung mga pinag-uusapan natin recently. Ito yung mga maglalaro agad for season 87. So, si Dungo, si James Nakua. So, malalaman natin yung tamang pronunciation yan siguro pag narinig na natin yan si Boom Gonzales na bahala sa atin dyan. Diba? So, yun. Ngayon, pag-usapan muna natin yung yung mga, yan kasi yung mga bagong recruits Pero last year, meron na rin mga nakaantabay dyan sa sideline natin na just waiting for their time in season 87. Marami yun Ang daming disposal, ang daming mga players na paakyat papuntang season 87. Sobrang dami. With that being said, sino yung mga players na yun na excited kayong makita? Wait, time out. Incoming players or incoming players na wala sa lineup diba, or sige. Actually, sabihin ko na rin, yung tulad nila, Matthew Rubico, Ethan Alian, diba, ayun. Jake Gaspay. Kasi si Rubico na last year na diba, nagpahinga muna. This year kasi yung yung time to shine nila. So yun. Yeah, si Rubico, I believe baka siya ngayon maging top point guard na agad So hindi si Josh David? Di ba wing yun si Josh? Point guard yun, Pero pwede mag-1. Point guard yun, si Josh David. Point guard.
Pero nung GH niya, si Kaya kagulangan nga, ng nag-convert point. siya. Convert siya college. Kasi siya yung kabalitan ni Evan eh. 'Di ba? Siya yung Siya yung second secondary point string. guard. So, ayun nga. So, baka maging top point guard na si Rubico. Kasi, yun nga, which dadaanan namin real quick later yung sa si Evan sa mga departures. Pero sige, kay Rubico muna. I feel like siya na yung magiging top point guard. Kasi, di ba si Josh David, parang yung playstyle niya mas fit sa sa secondary point guard over the top point guard. I mean, I'm not saying na hindi siya pang top point guard, pero 'di ba nakita naman natin kung gaano kaganda yung nilaro ni Josh David as a secondary point guard, in which magiging yun, parang since pag-graduate na rin siya, alam ko pag-graduate na rin siya ng college. So baka mas for me at least for me lang, mas maganda if mag-secondary point guard na lang siya para magiging mas smooth yung transition niya sa pros. Kasi syempre, hindi naman agad-agad makakalaban niya mga Jason Castro, LA Tenorio, di ba? Ikaw, Aaron. So, sa mga other players na paakit na into season 87, sino yung pinaka-excited kang makita? I think one player na I'm excited about and gusto ko i-highlight kasi di siya masyadong lumalabas. He's not one of the big names eh. Pero itong Mhm. si Boris Marasigan, he's a big boy ito. Talagang when he drives, get out of the way. Talagang sasagasaan niya yung kalaban. Ito Nakikita ko, could you explain paano pa siya maglaro? Like, mas more You watch brief practices explanation about this one. Kasi to be honest, yung madami akong kilala dun sa mga sinabi ko, pero yung si Boris Marasigan, hindi ko pa siya nakikita maglaro. So, yun. I've seen his highlights dun sa tournament nila in Davao, if I'm not mistaken. Nag-tournament sila doon, di ba? Tapos nakikita ko rin mga practice nila sa Team A. Talagang itong si Boris, he's gonna drive all the... Talagang slasher to. He's also a lockdown defender. Kumbaga, like, he can man the point guard ng kalaban full court. Talagang ihaharas niya. And pag binangga talaga yung mga kalaban nito, tatalsik talaga. Like, I swear, yung build nitong ni Boris Marasigan is iba. So, Ay, parang really Lebron. excited for... Oh, parang baby LeBron, parang ganun yung bangga niya. Grabe yung Talagang hype na yan, tatalsik yung Parang, kalaban. kung first time ko lang narinig yung pangalan, sinabi niyo, Baby Lebron maglaro, parang Pero ako, in a way, matutuwa ako nun I'd consider him a tiny tank. Kasi he's not the tallest of players. Pero yung build niya talaga is parang pang sentro na malaki. Para siyang Pero Kenny what Lofton position will na he play maliit. ba? What position does he play? Siguro wing to, 2-3. 2-3. Okay. And I don't expect him to start. So magiging off the bench kung si Marasigan. Grabe no, Okay. Pero isipin mo off the bench ka, biglang pagkapasok sa'yo ni coach, biglang babanggain mo na lang lahat ng mga nasa parang bulldozer na maliit to si Kaya nga. Marasigan. Pero Yeah. yun, he'll be a good addition for pag off the bench pa for Lasal, di ba? Ganun agad, may intensity agad. Okay. So yun yung mga players na na nasa kumbaga last year pa nating alam na sasali for us na maglalaro for DLSU pero parang sa season 87 pa lang sila magkakaroon ng first appearance in the UAAP. Ako my take, by the way, tatlo pero mabilis lang. Una yung sinabi ni William na si Matthew Rubico. Yun gusto ko makita. Next one is Ethan Alian. Siya, defensive point guard coming from GH. Kasabayan niya, dapat technically kasabayan nila Pablo to pero parang ngayon pa lang siya mag-first time in UAAP. Diba? And then, my last one is Jake Gaspay. Very underrated pick din to. Feeling ko ito yung mga yung mga hustle players, mga energy guys. So I'm really excited to see him play. Do it all yun. For the LSU. So yun. And now, pag-usapan natin yung mga players, 'di ba? Pag-usapan naman nga natin yung medyo nabanggit na din ni William kanina. Yung mga natin, graduate. Yung mga storylines about the LSU coming to this off-season. So, yung sige, una natin dito. Pagdaan mo na, daan tayo, mabilisan lang, yung mga graduates. Kasi, since season 87 episode to, na how will their departure impact the team? Feeling ko, banggitin mo na lang yung graduates, tapos, para bigyan natin mabilis lang na, Si Evanelli. Isabay-sabay mo muna lahat. Evanelli, Mark Nonoy, Ben Phillips,
Joaquin Manuel, Francis Escandor. So, it's 5, 5 ba? 5. Okay. Yun. Sige, kayo muna kay Evan. Start tayo, Evan. Evan, biggest loss. Yun din yung akin eh. Sa Kasi akin, yun ano eh, lang, siyempre, stabilizer main ng point team, guard di ba? Yun nga. Na parang siya yung leader on-court leader nila. I mean, Coach Topek says that a lot about Evan eh. So, yun yung malaking kawalan eh. Tapos si Mark Nonoy, 'di ba? Ano siya, off the bench, 'di ba? Parang naging mas consistent siya nung season 86 compared nung first 2 seasons niya sa Lasal. Tapos si Ben Phillips, emotional leader nila 'yun. Kahit sabihin natin kahit sabihin natin hindi siya naglalaro, iba yung impact na dinadala niya sa team, like yung moral nila. Si Francis Escandor, 'di ba? Parang steady player na pag pinasok mo, 'di ba? He can contribute right away. Si Joaquin Manuel, kayo na bahala magsalita. So wala na akong sasabihin tungkol dyan. Grabe ka Vet naman. presence yun. Oo nga, yun nga. Actually, ikaw, grabe ka. Ikaw gusto mo i-bring up yung... Gusto mo i-bring up yung mga graduates, lahat babanggitin mo bukod kay Joaquin Manuel. Si Joaquin Dillon Brooks Manuel. Hindi, pero hindi, Enforcer. yun nga, para si Joaquin, ang nakita ko kay Joaquin, siya yung, kumbaga, nag-e-embrace ng villain role. Di ba? Na parang, siya yung, kumbaga may pagka-enforcer. Di ba? Kasi, pansin mo yung game 2. Game 2 yun, di ba, yung kay Raylan Torres, yung nagkaano sila ni Evan, tapos biglang binangga niya. Yun eh, game 2 yun eh. Ewan ko naalala nyo. Ako, di ko maalala eh. So, pero alam mo, masarap maging teammate yung mga ganun eh. Yun nga. Kaya parang Joaquin Manuel is the type of player na you would hate na pagkalaban mo, pero pag teammate mo, siya yung parang mafe-feel mo na may aalaga sa'yo. So yun, actually yun yung mga players na umalis sa DLSU. Actually di ko din sila like for me, I'm excited for them sa pros agad. Kasi yun ang pinaka gusto ko yung pag-usapan sa kanila, and that's a different topic. Ako kasi kahit sabihin natin 5 silang umalis, ako tinitignan ko yung other side, and that's 5 players na 5 open na spots for DLSU basketball na sobrang dami nating mga players na recruits, mga nag-aantay ng opportunity nila. So yun yung gusto kong mas mabigyan pansin into this episode of season ng DLSU. And now we go to the storylines na. Yung mga holdovers. And syempre, yun nga. With that being said, yung kay Evan Nelly, pinakamalaking loss coming to that season 86 kasi nga graduate. Mawawalan tayo ng main point guard. Alam ko na nadaan na natin to kanina. Pero ikaw naman, Aaron, kasi nasabi na ni William yung feeling niya. Ikaw, main point guard for DLSU coming season 87. Knowing na si James na ako pala is a shooting guard. So, medyo open race pa talaga yung mag-start ng point guard duties for Coach Topex. Well, for me, kasi di ba nabanggit kanina ni William na kay Rubico siya. Right now naman tinignan ko yung roster sa D-League. Ang choices lang naman nila for point guard dito is Rubico, Josh David, Ethan Alian, tsaka si Santi Romero. So, si Makalalag ba? Hindi kasama? Dos yun eh. Makalalag is, dos-tres yun eh. Pero kay Manong, di ba, nag-uuno yan? Hindi. Evan. That's not his natural, di ba? Oo. Okay. Pero yun na nga, feel ko kasi dun sa 4 na binanggit ko na point guard na yun, yung 3 dun, puro bago pa. They haven't stepped on a UAAP court yet, di ba? Ang isa pa lang dun nakakaapak is si Josh David, and he just won a championship with LaSalle last year, and malaki yung role niya dun. Kaya feel ko talaga si Josh David is gonna be the main or starting point guard for DLSU muna next year. Tapos siguro kapalitan niya sila Alian, sila Pero di ba si Rubico matunog na pangalan yun? Like coming out of high school. Yeah, yung LPU alam ko. And alam ko bata yun ni Coach Topex eh. Sa mga hindi makakalimutan sa kanya was a triple-double performance nung last year niya sa LPU. Yun yung kaya naging matunog siya na parang nung pag-aalala ko kasi nung nag-commit siya sa Lasal, kaya parang may sinasabi, marang malakas ang Lasal in the future dahil may Rubico na papasok. Yun yung bata ni Coach Topex yun. Yun din, di ba? So yun.
Isang Matthew Rubico, isang Joshua David. Ako, to be honest, Matthew Rubico din ako, pero dahil paborito ko din si Joshua David because of his story. Diba, yung hindi niya tagapagsuko sa college basketball na naglalaro siya, naging champion na agad siya on his first year playing in the UAAP. Feeling ko ang pwedeng gawing setup ni Coach Topex dyan is kung baka hindi pa ready si Rubico, pwedeng si Joshua David muna mag-start early in the season, then as that season progresses, baka biglang sa dulo si Rubico na mag-start. Think yun yung mga normal na nangyayari din even sa NBA, di ba? Pag may mga rookies sila. So, yun yung pwede. I think, pero tingin nyo, Joshua David and Matthew Rubico, okay na yun na maging starting point guard ng DLSU against the other point guards ng other teams. Parang, kahit sino itapat nyo, masaya na ako. Eto, kahit sino mag-start yun sa dalawang yan, magcha-champion DLSU. Tingin nyo? Sige, mabilisan. Sige, para ma-analyze natin mabilisan. Sino yung mag-top point guards ng other teams? Hindi, kahit sino na lang. Tingin mo sino yung pwedeng maging pinakamalaking problem in terms of point guard. Para sa akin, Portsky Kagulangan lang. Yun lang. For me kasi parang yung yung dalawa, yung Josh David tsaka Rubico, they're not gonna be on the level of Evan last year eh. Yung parang, di ba mythical ba si Evan? Tama ba? Hindi, pero they will fill in the role. Tama. Maybe feel ko yung Rubico can be a mythical 5 member soon. Pero itong rookie year niya, hindi pa. Maaga pa. Pero sa tingin mo, okay na to. Kung sino man sa kanilang dalawa yung magiging starting point guard natin, papalag to sa kahit sinong starting point guard ng... Okay. So, yun. Okay, so tingin ko, settled na, okay na tayo for now sa ating start main point guard for season 87. And kung merong mga viewers dyan na nagtataka din kung sino yung pwedeng mag-start, tingin ko naman with the players na pinag-usapan natin, yung point guard role will be in good hands. And now we go to another storyline. Ito, bago yung pinakamalaki, punta muna natin yung kay Policarpio na medyo nagkaroon ng konting small saga nung around February ba? Or March. Parang aalis, tapos biglang he commits to stay. What are your thoughts now that Policarpio is now committing for the LSU in season 87? Gaano kalaking impact yung pagbalik, yung pananatili niya sa TAF? Ako, masaya ako do kasi, di ba si Poly? Di ba nung tayong dalawa pa nun, parang we were talking high about Poly nun. Ewan ko naalala mo na mukhang pwede to sa future ng Green Archers. Kaya nga nasad ako nung yung una kong nabasa yung balita na aalis na siya kasi parang hindi man siya maging franchise player pero vital part siya sa kung ano yung maging future ng team or ng program na ibibuild ni Coach Topex. Kaya nang hinayang ako. But thankfully, 'di ba, na-resolve nila. Which ako hindi ko masyadong natutukan or nasubaybayan kung ano ba talaga yung possible options kaya siya aalis ng Lasal kung 'di ba may mga magle-letran or iba magpo-pro na siya. 'Di ba yun yung mga yung mga factors eh. So hindi ko masyado nasubaybayan. Pero I'm happy na he chose to play at least one more season. Ikaw, Aaron, what do you think will be the future of the Green Archers with Policarpio for season 87 and yet maybe for other more seasons in the UAAP? Well, definitely si Poly's gonna have a bigger role right now. Kahit KQ stays or leaves, mas lalaki yung role niya dito sa Green Archers. And kita mo naman sa laro niya, di ba? I'm sure he's gonna be more comfortable now. He's an all-around player, di ba? Kaya niya mag-wing, kaya niya mag-4, can shoot, can pass, can dribble. So, yung mga players na ganito talaga yung nakaka-excite for the fans. Kasi pag na-develop to, imagine Policarpio being a full like, yung skill set niya is pang-wing talaga, di ba? Maisip niyo. So, yun, that's for me. Feel ko talaga he's gonna have a bigger role this season, even if KQ stays or leaves. And I think with Policarpio's performance in the recent PBA D-League for playing for Eco Oil Lasal, wala si KQ dun sa lineup na yun eh. So, doon nagpapakitang gilas siya first 2 games ata, best player siya back-to-back. So, it just means na Policarpio could have a bigger role for season 87.
And now we go Actually, hindi niya nga could have sinabi mo. Malaki na talaga yung role niya eh. Malaki na ba? For me, Sige. at least for me. Mas malaki kaysa dun sa rookie year niya. This off-season, lalo ngang lumalaki. Pero pag-usapan na natin yung binanggit ni Aaron kanina. KQ leaves, KQ stays. We don't know the answer. Alam natin nag-commit siya, pero after yung stint niya with SGA, with Gilas, mas marami nang nakapansin sa kanya sa international scene. So, what do you think basically dun sa mga nababalita nga biglang hindi na natin ulit alam yung sagot kung maglalaro ulit si KQ sa season 87. Sige, feeling ko ikaw paborito mo to si KQ William eh. So, ikaw muna. Nababad trip ako sa mga mixed signals niya sa Twitter niya. Ewan ko fina-follow niya. Although dinedelete niya kasi yung tweets niya, biglang, di ba? Grabe ka. Una Yan ang tunay nagsabi na siya ng paborito si KQ, inaabangan yung signals dun sa Twitter. Hindi kasi I follow his Twitter. So parang magsasabi siya, season 87, let's get that back to back. Tapos maya-maya magtutweet siya, undecided. So parang May ganun syempre, siyang tweet? Oo. Malay mo naman, undecided kung ano yung orderin sa fast food. Ikaw naman. Pinagloloko mo na naman ako. Pero yun, going back. Sige, go lang. Ano bang, yun nga. sige, feelings mo ngayon with the mixed signals by KQ? Hindi, pero syempre, either way naman, I would definitely respect and support KQ niya kasi syempre career niya yan and he knows what he would do next more than anyone else kasi 'di ba syempre basketball career niya yun. Kaya for me, support ko lang pero 'di ba for the Lasal community and Lasal fans, 'di ba? Mabigat sa atin 'to na yung dahilan kung bakit nag-champion tayo. Yung biggest reason kung bakit nag-champion tayo mawawala. And it's not like because gagraduate siya. Technically Kevin Kiambao still has 3 more years to play. No, kasi naka 5-year eligibility siya. Dalawa pa lang nagamit niya. So may 3 years pa siya. And due to his rise, 'di ba? Tapos alam naman natin si KQ ano na siya parang how do you call this pa? Yung parang andito siya tapos ito yung iba. Ano yung tawag doon? Yung parang amongst boys. Ayun. Parang ganun si KQ dahil Kasi siya parang built differently siya from yun the nga. league and all the players dito sa collegiate. Yun nga. Parang masyado yung parang one step ahead siya. So, syempre he could lead us to a championship, to more championships. I wouldn't even be surprised if yung 4 remaining years na yun maging lahat yung champion. 'Di ba? So, and walang bias like objectively speaking, pwedeng ma-champion niya lahat yun. Tapos biglang all of a sudden aalis. So yun ang mabigat sa Lasal. Pero sa basketball fan, maganda rin na makita natin si KQ na kasi he has nothing left to prove here in college. So it's time for KQ to move to a bigger chapter and face bigger competition. Okay. Ngayon ikaw Aaron with the mixed signals and basically yung hindi natin alam kung ano yung i-expect for DLSU if babalik ba si KQ for season 87. Ikaw, ano yung nararamdaman mo? And what do you, basically, ano yung nararamdaman mo with this one? And what do you think yung magiging sagot with all of these things happening right now? Feel ko if tayo di natin alam yung mangyayari kay KQ, I think that he's feeling the same way. Kasi with the way he's playing right now, di ba, ang ganda ng mga laro niya, ganda ng pinapakita niya sa international. I'm sure the officer coming in, the calls are coming in, coaches are talking to him, agents, whatever. Di rin niya alam gagawin niya kasi, di ba, of course, his heart is with Lasal. Oo, di ba, pag ang daming options na ganyan, na kaka-champion lang niya, yun pa ang mahirap, di ba? Kaka-champion lang niya sa Lasal. Mahal naman niya yung community. The community loves him, di ba? Pero at the same time, dream din naman niya, sabi niya, di ba, he wants to play EuroLeague. Di ba, mga ganon, international. So, sino ba naman maghihindi sa ganon, di ba? But whatever KQ does naman, I'm sure na the fans are gonna be happy with him kasi nadala naman niya ng championship yung Green Archers after how many years of waiting, di ba? 7 years. Which in Lasallian standards, di ba, parang forever na yun.
Tama, di ba? Kasi dapat powerhouse tayo, ganun-ganun. Mm. So, yun. So, KQ brought us a championship naman. MVP. Ginawa naman niya lahat. So, if he leaves, I feel like the community would accept it naman. Mm. And at the same time, matutuwa tayong lahat, mga basketball fans, Gilas fans, kasi next step na siya, next level, and iba na yung development niya. Kung saan man siya pumunta, sana lang international, please. Sana, kung EuroLeague man pwede, please. Mm. Okay, so yun, mabilis ang sagot na lang dito. Do you think KQ will stay? Yes or no? Ako Ikaw. no. Ikaw. Ako no din. So, no. So, basically, mukhang magkakaroon siya ng malaking offer na mahirap tanggihan. Mm. And actually, kung kayo, feeling nyo naman na, kung ganun din yung feeling nyo, well, it is because of KQ's talent. And if tingin nyo na, if may mga nanonood dyan na baka hindi matuwa if KQ leaves DLSU for season 87, basically, sana na lang maintindihan nyo na this is his career and this is an opportunity once in a lifetime for KQ. So, if he opted out, supportahan lang natin itong ating Oh, UAAP MVP. at saka sino ba kahit 'di ba yung ganong halagang pera nasa like offeran ka ng ganun, parang kahit sino naman hindi tatanggihan yun na parang masisilaw ka rin talaga eh. Kasi isipin mo magba-basketball ka tapos ganung pera kikitain mo. Okay. Siyempre naman, 'di ba? Mahirap Hmm. talaga 'yun. Sabi nga, 'di ba, ikaw sinasabi mo get the bag, 'di ba? So Hindi talagang naman ganun. Pero like, hindi, kahit sino no, 'di ba, practicality tayo, especially na 'di ba parang pamahal ng bilihin, 'di ba? mm, tama Hindi tama. naman forever career ng basketball Oh, player, di ba? ayun din, 'di ba? So habang may chance ka na kumuha ng malaking pera sa pagbabasketball, why not grab it, 'di ba? Yes. And syempre iba din yung experience playing for a different league. Baka sa talent sa pinapakita ni KQ, baka panibagong liga yung yung biglang may makuhang Pilipino na maglalaro, 'di ba? So Oh, ibang milestone din yun for the Philippine basketball. honestly, if KQ was younger lang tapos ganito laro niya, baka nag-NBA yun eh. Hype. Legit, KQ, gugulatin ng legit. mundo. Tama, Legit. tama. Kasi yung Ah, skill set niya, yung versatility niya. tama. Pero now, siguro as we end this episode, with yung sa lahat ng pinag-usapan natin, yung new recruits for season 87 and yung mga updates, yung mga storylines na magkakaroon yung DLSU for this new UAAP season, do you think we can still make it back to back with this performance right now? Oo. Definitely. Talaga? Okay. Hindi Yeah, kasi, sige. sila yung una Sige, syempre, with or without KQ, tingin nyo, oo. ay kapag Or without magbabago yung KQ, sagot nyo? hindi, kung without KQ, may chance pa rin, pero hindi siya yung parang, Okay. hindi siya as convincing. Okay. Ikaw Walang ba, go-to Ian? guy Ganun din? eh. Di Oh, ba? yun ang wala nang go-to guy. Who are you gonna dump the ball to pag walang nangyayari, di ba? Wala. Si Evan din. Feel ko kung wala si KQ, kung may Evan ka, pwede pa eh. Kasi Oo. si Evan, di takot tumawak ng bola, di takot tumira ng last shot, di ba? Okay. So, tingin nyo yung Policarpo, hindi pa kaya mag-big jump? Kahit sabihin mo medyo malayo yung itatalo niya? Hindi, kaya, pero, kumbaga, pag kunyari, yun nga, yung tulad yan na sabi ni Okay, Aaron, okay. Gets. walang Kaya, nangyayari. pero as of this moment, Oo. medyo mahirap sabihin. Mm, Kasi wala pa tayong masyadong Hindi pa. nakikitang... Okay. na parang kunyari, dikitan, we need someone to take the game-winning shot or ikaw na mag-take over, take us home. 'Di ba? Parang, I mean, I hope, of course, I definitely hope Polly proves me wrong here. Pero 'di ba hindi pa natin nakikita sa kanya 'yun. Ako for me, what I'm liking yung performance niya sa D-League. So, parang Mm. alam ko maliit pang sample size yun. Pero if magawa niya pa ulit yun sa Phil Oil or sa other tournaments sa masalihan nila, medyo mako-convince ako. So, Mm. ikaw, Aaron, with or without KQ, then yun lang, parting shots with the DLSU. Malabo DLSU. lang if yun, Yeah. without KQ kasi yun na nga, as we mentioned a while ago, no go-to guy, no one to just give the ball to, let him work, do what you need to do. So, mas magiging team effort ngayon. Pero if Coach Topek can somehow manufacture a way na magiging team effort to na umabot ng championship, finals,
edi yun, that's good. Pero as of now, on paper lineup, parang sa tingin ko medyo malabo sila mag-champion this season without KQ. Alright. Sige, Okay, ito. so I Bago think yun tayo na yun. Wait Siguro lang. ako mabilis lang. Sige, ikaw lang. Pag wala si KQ, feeling ko magiging parang mas ano eh, parang mas nakakakabang panoorin eh. Kasi alam mo, medyo magiging ano eh, medyo magiging underdog yung DLSU eh. Kasi kailangan may mag-step up muna bago mag-champion. Kailangan may mag-feel ng role ng to be the number one guy. So, pero feeling ko magka-champion pa rin without KQ. Yung Policarpio talaga medyo high ako dyan with the performance recently. So, isa pang tournament na ganyan kaganda yung pinapakita niya. Pwede Feeling na. ko mas magiging convincing na lahat sa inyo din. Kahit na with or without KQ, mag-champion yung DLSU for one more time. And I think that would be all. Season 87 for DLSU. Big chance for them to make it back-to-back. Sana lang, as long as merong mga conditions na ma-hit, at yun yung mga napag-usapan natin ngayon sa episode na to. Mga magbago. So, ano na? Yung may magbago na, I mean, knock on with syempre, injuries, with or di ba? without, di ba? Yun lang naman, yung big condition. Yun yung pinaka-big condition ng DLSU eh. Can we play, will we play season 87 with KQ or without KQ? Pinakamalaking ano yun eh, condition na talagang magiging big changer for our campaign. Pero at the same time, yung chance naman, nandun pa rin naman. No, andun So, pa yun, rin. this is May DC. Wait lang, time out. Before extra, mabilisan lang. Kakanta ka ulit ng school team dito. Hindi. Ano, mabilisan. Sino yung yung sa mga role players, kanino kayo pinaka-excited for the next season? Mabilisan lang. Sige, ikaw muna, Aaron. Medyo mahilig kasi role players. So, ang dami kong pinagpipilian ngayon. So, sige, ikaw muna. TJ, Austria. Ayan. Ako, Abadam ako eh. Ikaw? Ako Joshua David. Yung Ruby ko, maganda doon. In terms of yung role, yung pagiging role player, yung ganda doon pinapakita niya dun sa Davao eh. So, parang gusto ko makita yun sa UAAP. Pero at the same time, yung Jake Gaspay, gusto ko din makita na UAAP level. Isa lang, so, grabe, dami mo namang sinabi. Kasi nga, mahilig ako sa role players eh. Siyempre. Lahat na ata eh. Hindi naman, tatlo lang. Kasi yun yung matunog sa akin ngayon eh. So, hindi kasi parang si Abadam, di ba, nung 86 hindi ganun katunog yung pangalan niya. Unlike nung 85, rookie year niya, di ba, yung ganda ng nilaro niya against Ateneo. Matunog kaya si 86 wait, 80. Wait, sorry 84 nag-start si Austria. Tapos 85. Hindi, Abadam. Ay, sorry. Tama. Diba? Yung breakout game niya against Ateneo yung 85. Tapos 86, alam ko he started the season pero ano na siya after. By the way, si Abadam yung tumira ng tres sa diba, sa Davao. Abadam. Diba? So, yun lang. Okay. Excited ako doon kay Abadam eh. Alright, so thank you again for watching another episode of License to Shoot podcast. So don't forget to like, share, and subscribe. Follow on our Instagram, which is there na din. And of course, since medyo new era kami, nagre-rebrand kami, and 3 na kami. Kaya we definitely have bigger plans and we hope na makasama namin kayo throughout this journey. So for Wilmin and Aaron, my name is William Go, and until then, take it easy, stay safe, have fun.